welcome to our Usapang Pantahanan. And of course, magkasama na naman kami ni Mami Fem at saka mayroon kaming very important guest. And of course, itong aming episode ay ino-offer namin sa lahat ng aming mga kaibigan, mga kausapang pantahanan, here and abroad. Kasi alam namin, marami na rin kaming fans ni Mami Fem. And I hope everyone is fine. And please, join us for our episode na talagang ikatutuwa ng pamilya kasi kami ay nakafocus ngayon sa family bonding. At of course, ipapakilala ni Mami Fem ang aming bisita. Mami Fem, how are you? And to our distinguished guest, mamaya na ang name niya. Hello! Yes. Hello, magandang araw po sa lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. Happy 5th year anniversary muli, Yes. no? So last July, we had our anniversary episode. At every month, no, meron tayong anniversary episode. At pagandang ating topic. At very relatable po ito sa ating lahat because we're talking about family bonding. At syempre, makakasama po natin ang sabi nga ni Mami Narlene, very special guest. I consider her a very special guest talaga dahil napakaganda ng kanyang ibabahagi sa atin ngayong araw na to. Kaya makinig tayo. Siya'y walang iba kundi si Miss Leyna Bernalyn Loyola. Hello, Miss Leyna. Batiin mo naman ang ating mga listeners. Hello po, magandang araw po sa ating lahat. So, parang kailan lang po nung nag-reach out ako kay Ma'am Fem para i-interview siya para dun sa research ko. And ngayon po, invite na po nila ako dito sa kanilang usapang pantahanan. Tama po ba? Yes. Ayan. Para maibahagi po yung aking research output. So, I'm very thankful po for inviting me. Oo naman, kasi ang usapang pantahanan, ang advokasya nito ay para maibahagi kung paano ba magiging mabuting mga magulang at mabuting tao. Tayong lahat, no? And yung topic ni Miss Leyna kasi sobrang napaka-importante. Excited na ako, Miss Leyna. Ang ating pong topic today na ibabahagi ni Miss Leyna ay pinamagatang Lu Together. Dahil ito po ay tungkol sa life skills at family bonding sa kusina, which is a very important part ng family activity. Di ba, Mami Narlene? Yes, Ngayon, correct. Meron kaming short introduction for Miss Leyna. Si Miss Leyna Bernalyn M. Loyola is an illustrator and graphic artist whose drive to create comes from a lifelong love of storytelling and visual play. Inspired by the children's media she enjoyed growing up and still enjoys today, she strives to bring warmth and wonder through her fun and vibrant works, hoping to spark that same joy and curiosity in others. At syempre, very proud kami ni Mami Narlene dahil si Miss Leyna ay nag-graduate na ng kanyang Bachelor's of Science in Fine Arts sa UP Diliman. Congratulations, Miss Leyna. What is the, yung pinaka-title ng yung ang bachelor's degree? Is it tama? Fine Arts? Right? Bachelor of Fine Arts and Visual Communication. Yun! So, congratulations again to you. Yes. Now, para siguro masimulan na natin, Mami Narlene, at pamaya magtatanong tayo kay Miss Leyna ay may babahagi siya sa atin. Ayan, excited na ako. Sige po. So, pakita ko lang po muna yung mga gawa ko para po may idea kayo kung ano talaga yung hilig ko. So, ang galing. Thank you po. So, makikita nyo rin na makulay din po yung mga ipe-present ko later. So, una po, gusto ko po munang i-present dito yung aking thesis, which is yung Lu Together. So, to provide po ng maikling introduction, no, isa po itong plan, cook, and play kit. And, so, ito po kasi yung background ng aking research. Kasi based po dun sa aking na-observe, no, mas nagiging accessible po kasi sa panahon ngayon yung mga unhealthy and sa mga nakikita nating mga fast food restaurants, pati na rin po dun sa mga apps, gaya po ng delivery app. So,
mas madali na natin silang ma-access. So, mas exposed po tayo sa unhealthy foods. So, nagko-contribute po to sa poor dietary habits. So, dito po lumalabas na very important na sa bahay pa lang ma-expose na yung mga bata sa healthy food by equipping them or by tuturuan natin sila kung paano mag-prepare ng healthy meal and then enabling them na gumawa sila ng healthier food choices kasi alam nila na kaya nilang gumawa ng healthy meals para sa sarili nila. So, ayun po. So, para po dun sa mga key findings ng research ko, marami po kasi akong mga studies na nababasa na malaking tulong daw talaga na bata pa lang maturuan na yung mga bata na magluto sa bahay. So, kahit yung mga simple lang na meal preparations. Kasi, mas napapractice dito yung kanilang pagkain ng healthy. And also, based naman po sa survey na kinonduct ko, marami naman pong parents na open dun sa pagturo ng cooking skills. Kaso, ang nagiging barrier po or yung mahadlang sa kanila sa pagturo ng cooking skills sa kanilang mga anak is yung concerns nila sa safety ng bata. Kasi nga, pag humawak sila ng kutsilyo, baka sila mahiwa, mga ganong mga problema or concerns. So, sa mga expert interviews naman na kinonduct ko, aside po dun sa same insights na pinrovide nila na nakakatulong nga po yung pag-develop ng cooking skills at an early age, no? Isa po sa mga hina-highlight nila yung teaching of proper hygiene. Kasi part din po ng pag-develop ng healthy and safe practices sa pagluluto sa pag-prepare ng pagkain is yung kaalaman sa kung paano po maghugas ng kamay, panatiling malinis yung counter. So, para healthy rin and safe yung magiging meals na ipe-prepare nila. And yung objective po ng aking study is ma-engage o ma-enganyo yung mga families na turuan yung kanilang mga anak ng cooking skills. So, kasi nga, supported naman to ng studies na nakakatulong nga ito, ang kailangan natin is itulak sila or i-push sila na nagawin nga ito in action. So, kasi gusto rin naman nila, tutulungan natin sila kung paano nila to i-apply sa bahay. So, ito po yung kinalabasan ng output ko. So, isa siyang calendar na meron ding parang chart para maturuan sila, para magkaroon sila ng reference kung ano ba yung pwedeng gawin ng bata at this age. And also, para meron din pong play na aspect kung saan pwede rin pong yung luto-lutuan. So, pag sinabi kasi luto-lutuan, hindi naman siya maglalaro lang sila kasi pwede rin po itong gamitin as a tool para turuan sila ng process. So, halimbawa, kung natatakot pa po yung parent na pahawakan ng kutsilyo yung bata or kung ini-introduce pa lang nila yung act of cooking, no, pwedeng through play, so gamit yung mga tools na laruan, so pwede nilang dahan-dahan na ipakilala, dahan-dahan na ituro yung mga steps bago nila i-apply sa actual na pagluluto sa kusina. So, ayun. So, ito yung packaging niya. Ka-present namin. So, isa po siyang folder. So, parang portable siya. So, kahit saan pwedeng dalhin ng bata yung kusina niya kung gusto niya maglaro. Oh. Ang galing, no? Ang galing. May encourage yung mga bata dyan. Parang laruan siya. Opo, luto-lutuan talaga. So, ayan po, yung nilalaman po nito ay isang plan, cook, and play. So, for the plan, dito po yung calendar, yun po yung highlight. So, yung calendar po na ito ay may 12 illustrations and with recipes po. And yung recipes po na ginamit ko is based po dun sa recommendation ng FNRI. So, nag-compile lang po ako nung sa tingin kong easy enough, but parang per month, nag-increase din yung level ng difficulty para ma-expose din yung mga bata on the different cooking or different dishes nga. So, ito po yung mga spreads. So, makikita po natin na bukod dun sa picture ng pagkain, meron din po dyan mga picture ng kitchen safety. Tulad po nung
kung paano dapat mag-act yung bata sa kitchen para mapanatiling safe sila doon sa kitchen. So, ayan. So, from January to December, iba-iba po yung mga dishes na nakalagay. So, ayan. So, may mga parang short na tips din para may reminder sila. So, kung nakasabit siya sa kitchen, no, laging mayroong reminder sa mga bata kung anong dapat na gawin nila pag nasa kusina sila. So, sa cook na aspect po, meron din po akong ginawa na parang laminated sheet. So, actually, meron po ako ngayon printed. And, ay, malabo pala. So, back-to-back po siya. And nasusulatan po siya gamit yung whiteboard marker. So, every time na magluluto sila, pwede nilang gamitin yung checklist na to as a guide. So, parang naglalaro-laro lang sila. But at the same time, napapractice po yung mga habits sa kitchen. So, halimbawa, kung magpaplano sila ng food, ano ba yung go, grow, and glow? So, parang practice siya kung paano magplan ng healthy meal. Also, yung sa bago magsimula, dito napapractice yung ano ba yung dapat kong suot bago magluto, ano ba dapat kong gawin bago humawak ng pagkain. And meron din pong section kung saan pwede pong ilista ng magulang kung ano yung task ng bata for their cooking session. So, halimbawa, kung sisimula pa lang yung bata, pwedeng ang gagawin lang ililista lang dito as maghugas ng prutas or kaya maghugas ng gulay and then maghimay ng malunggay. So, parang ganun. So, para may idea din yung bata, may structure na mangyayari. So, alam niyo ine-expect niya sa kitchen. And then, pagkatapos magluto, meron din checklist anong kailangan gawin para mapanatiling malinis yung kusina. Kasi, one of the main concerns din ng parents minsan is ayaw nila nung sobrang kalat, kaya hindi na lang nila sinasama yung bata sa kusina. But merong reminder sa mga bata kung anong dapat nilang gawin after, no? And then, yung i-check nila yun after. So, parang napapractice nila yun every time na magluluto sila. And then, dun sa likod na part, yun pa yung sinasabi ko kanina na mayroong pong mga age-appropriate na task na based po yan sa research, no? Tapos, in-illustrate ko lang po sila para kahit hindi marunong magbasa yung bata, pwede nilang ma-visualize kung ano ba yung task na yon na pwede nilang gawin at that age. So, ayun. So, for the play naman na part, ito po yung content ng calendar din. Part po siya ng calendar. So, meron po tayong progress tracker. And then, meron din pong kasamang sticker sheet. So, halimbawa po, ito po yung parang game. So, meron pong luto challenge. So, halimbawa, magluluto po sila ng merienda. Naisipan nila magluto ng merienda. Pwedeng pumili po sila ng recipe dun sa calendar or kung ano po yung available na pagkain. Halimbawa, gagawa sila ng turon suggested nung bata. So, pwede nilang piliin tong merienda and then pipili sila ng sticker dito. Kahit anong sticker. Kasi after nilang magluto, pwede nilang idikit yan dito. Hanggang sa ma-complete nila and mabuo yung set. So, but at the same time, natuturuan din sila or nafa-familiarize din sila dun sa ingredients, kunwari nung dish. So, halimbawa, for this po, ito po yung ingredients na nakalagay. Yan po yung stickers. So, halimbawa, 5 beses po sila nagluto ng merienda. And then, hanggang makukumpleto po nila yan, tapos mabubuo po nila yung isang set. Para po yung sa mga coffee stamp na hanggang sa mabuo, parang may prize. So, at the same time, habang may play na aspect, meron din pong learning na aspect dito since nafa-familiarize po sila so kung ano bang ingredients ng lumpiang sariwa. So, ganun din po dun sa ibang section. So, may mga stickers po siya. And then, for the cut and play sheets, ito po yung gagamitin nila dun sa luto-lutoan. And then, makikita po natin dun sa folder, back-to-back po siya. Functional po yung pocket. So, pwede po siyang gawin parang pot. And then, dun po sila maglalaro ng luto-lutuan. So, pwede pong halimbawa, kung ang lulutuin po nila ay sinigang, gaya po nung example dun sa sheet. So, pwedeng turuan ng parent na, pag magluluto tayo ng sinigang mamaya, ito muna yung ilalagay natin sa pot. Hanggang sa ma-familiarize yung bata and then meron na po silang ina-expect kapag nandun na po sila sa mismo kusina. Or kung gusto nila, maglalaro lang sila talaga. Kasi, ayun ang purpose ng
ng section na to is to play nga. So, ayan. And then here, presenting lang po yung exhibit. So, yun po yung printed na examples. And also, tinry ko rin po siyang ipatest dun sa mga bata na kakilala ko. And one thing na na-note ko po is na-enjoy po nila, lalo na po yung batang lalaki na naglaro po na. Parang, nakikita ko po, yung hawak niya yung kutsilyo, nagaganon-ganon siya. Tapos, yung isa pong bata, tinatanong niya, anong ingredient po ito? Tapos, parang nagkakaroon ng conversation between the adult and the child. So, naglalaro sila but at the same time, natututo yung bata. So, ayan. Ito na po yung question and answer portion. Ayan po yung first question. Yan, oo, no? Wow, magre-react muna kami ni Mami Narlene. Oo, galing. Alam mo, Para sa totoo, oo. Nakaka-encourage, ano? Ako, I'm thankful for all these ideas, Miss Lena. Kasi, kung siguro meron yan nung mga panahon ko, mas matututo ako maglaro. Kasi yung luto-lutuan ko nung ako ay bata pa, talagang yung nabibili sa, sa toy store. Yung malilit na palayok. Yun, no? Plastic siya, pero hindi mo alam kung anong iluluto mo. So, ang naisip ko noon, meron kami mga dahon-dahon sa garden. Tapos meron, kasi sa luto-lutuan, meron ding knife na di ba? Na plastic. Yun ang ginagamit namin na panluto, kunya-kunya. Ay, may tanim na parang may gulay na pahaba, di ba? Yun, yung mga ganun, no? Very creative ang mga bata, as I remember. Pero with this kind of materials na kinreate ni Lena na Mami, research-based. Okay? Tsaka Mami Fem, yung panahon natin, yung luto-luto na bibili natin sa nagtitindang bakang puti. Nalala mo yun? May bakang puti. Hindi ko alam yun. Baka kapanahunan mo yun, ma'am. Yung bakang puti na maraming laman-laman na kung ano-ano, doon ko nabibili mga luto-lutuan. Eto ngayon, maganda yung kulay niya. Yes. Siguro, Mami Fem, magandang regalo ito ngayong Pasko. Yes. Actually, inisip ko nga regalo sa apo ko yun. Our target consumer, target customer for your product. Parents. These are parents. And I think may laki ang potential nito, Miss Lena. Kaya, mayroon ako elementary school. Kailangan, ayan pala si Ma'am Narlene ay may-ari ng isang eskwelahan sa Leyte. Pwede siyang mag-purchase ng ilang sets for the preschoolers. Ang tanong namin, how much is one set? Oo nga. Iniisip ko po kung paano ko siya ipoproduce kasi yung pag-produce po kasi ng isa lang, medyo may kamahalan na. So, kasi colored Opo, ang iniisip ko kung paano ko po siya i-improve na yun pa rin yung purpose niya but mas affordable. So, kaya hindi pa po ako makapag-produce ng So, ang suggestion namin ay pag-isipan mo ng madalian. Tapos sabihan mo kami, di ba? Kung makakatulong kami, why not? Coconut. At saka, kailangan ipapatent mo siya. Yes, of course. Number 1 yan. Papatent mo muna. Ang suggestion namin, nagpa-panel na pala tayo ngayon, no? Kasi we are home economics teachers, no? Yeah. So, tsaka kasi mga bata, kung ano ginagawa ng mga bata, maganda ito kaysa gadgets. Hindi kasi, syempre, sa larangan po sa akademya, hindi natin masasabi, baka pag binroadcast natin ito, bigla na lang merong umalo ng idea. Kailangan patented muna bago may release yan. So, hindi. I mean, dapat meron ho siyang parang purity. Pamamaraan na meron siyang all rights reserved. Ganon. Yes. So, lagi mong ilalagay yan doon sa mo. Alalahanin, maraming creative minds. Ang gagawin, ang payo namin, nagpa-panel pa tayo, we are talking about. Anyway, usapang pantahanan. So, anything goes, diba? Is consult someone sa patent para makapili ka. Trademark, patent, ganon. So, yun, pag-aralan mo yun dahil importante yun sa produkto mo. So, alam mo kanina, bago pa lang tayo nag-start, merong mga katanungan kami, ni Mami Narlene sa'yo. Ito ang isa sa katanungan, which is, I think, na mo na ito. Na-touch mo na. Just give us na lang to refresh us,
ano yung nag-udyok sa'yo? Kasi it's so hard na magkaroon ng, magpumili ng thesis topic. Napakahirap niyan. Pero ano ba yung mga nag-udyok sa'yo o inspiration mo para mapili mo tong topic on parent-child collaborative cooking? Okay po. So, bukod po dun sa nabanggit ko kanina, siguro po iniisip ng iba na yung reason kung bakit cooking yung naging topic ko is mahilig ako magluto. Pero in actuality po, it's the opposite po. Kasi, isa po sa mga main struggles ko nung college is yung lack of confidence ko po pagdating sa aking cooking skills. So, hindi ko po kasi masyadong na-practice yung pagluluto ng bata ko. So, nung nag-start ako mag-dorm, napilitan ako magluto for myself. Kaso nga, hindi ako ganun ka-confident. Limited lang po yung naluluto ko. And then, napansin ko na hindi na kahit healthy yung mga kinakain ko growing up. Kasi nung bata ako, hindi naman ako pihikan. Kumakain ako ng gulay, lahat ng ihahain sa akin, kakainin ko. Pero once nung nag-college ako, nung napilitan ako magluto for myself, napansin ko na puro unhealthy na yung kinakain ko. And, ayun, it's either fried rice, or kaya yung mga easy cook lang, yung iinit mo lang, or kaya kakain na lang sa labas for convenience. So, with the struggle, na-curious tuloy ako. Kung nagluto kaya ako madalas sa amin, siguro, magkakaroon kayo ng difference. Kung natuto ako magluto nung bata ako, kaya ko kayang magluto na mas healthy ngayon nung college ako. So, ayun. So, there were instances din po kasi na kaya siguro ako nawala ng, tawag dito? Ayun. May memories naman po ako na nagluto ako with my parents before. Kaso nga lang, I eventually lost interest. Siguro na rin, may mga adults din kasi minsan na nagsasabi sa akin, huwag mo hawakan yan, baka mahiwa ka. Or kaya, baka matalsikan ka ng mantika, doon ka na lang. Or, usually, ang pinapagawa na lang sa akin is, maghugas ka na lang ng ganito, or ihain na lang yung mesa. So, parang hindi part ng actual cooking process. So, eventually, parang sigurong nawala na lang ako ng interest and gumawa na lang po ako ng other things to keep myself entertained, ganun. So, siguro nga, yun po yung naisip ko, if mas nag-participate siguro ako sa pagluluto, baka kung hindi ko man nakahiligan ng sobra, siguro may idea ako or mas na-build yung confidence ko sa pagluluto. Ayun po. Ayun, no? So may hugot pala, Ma'am Narlene. Si Miss Lena. I think, anong masasabi mo doon sa sinabi niya, Ma'am Narlene? Kasi natural naman kasi sa mga bata, hindi pinapaluto sa kusina ng mga nanay. Kasi number one concern nga talaga yung masaktan, matalsikan, di ba? Minsan sasabihin, umupo ka na lang dyan, hintayin mo na lang naman luto. Which is also wrong dahil mawawala ka naman interest yung bata. Minsan kasalanan din ng nanay yan. Balik sa nanay. Parang nag-guilty tuloy ako. Habang nagkikwento si Miss Lena kanina, parang nakaalala ko yung nung malilit pa yung anak ko. Dito ka na lang. Ako din. Kaya nga, di ba? I think the play part ng kanyang pocket, it will help. Yes, kasi kung ayaw masaktan yung ang tawag doon, matalsikan ng mantika. Ayun na muna, no? Play lang. Ganyan. Tapos observe siya. Nagpi-play siya, observe. Ito yung, di ba? Maganda yung Kaya, maganda talaga yung, luto-lutuan. Yan. So, merong next question, Mami Narlene. Ikaw naman ang magbasa. Yeah. Next question. Base sa resulta ng iyong pag-aaral, ano ang mga pinakamaimportanteng pagbabago o benepisyo na napansin mo sa mga pamilyang nagluluto ng magkasama? Ayan po. Anong nakita mo, di ba? Kung magkasama sila, ayan. Nabanggit ko na po yung iba dito kanina. So, bale, yung isa po sa mga benefits po nito is yung nga po, nagkakaroon ng increase of intake of vegetables. So, mas naengganyo po silang kumain ng mga gulay-gulay. Kasi nga, kung sila yung nag-prepare, parang nagkakaroon ng sense of ownership or pride na, ako gumawa nito. Sige, kakainin ko. Yes. Another reason is, mas nagkakaroon po ng positive attitudes towards cooking. So, meron po kasi akong interesting na study na nabasa, na nag-focus po dun sa
transfer ng knowledge sa pagluluto. Pero, dun sa mga women lang po sa bahay. So, halimbawa, yung batang babae daw po kasi, if lumaki po siya sa household na nakikita niya lagi magluluto is either si nanay or si lola, parang may mga cases po na yung mga bata, parang may mga cases na yung mga batang babae, parang nagkakaroon ng feeling nila, kailangan, dahil babae ako, ito yung kailangan ko gawin. Parang nagiging obligasyon siya. So parang, yung sa iba pong reaction, nung nangyayari is, parang ayaw na lang nilang gawin yun. Parang, lumalayo sila dun sa activity na yun. So parang nagkakaroon ng negative attitudes towards cooking. So, parang lumalabas po dito, important na makita rin ng mga bata na hindi lang si nanay or si lola yung nagluluto, pwede rin dapat ma-expose din sila sa household na minsan pwede rin si tatay or si kuya yung nagluluto para ma-build yung ano nila na kahit yung pagluluto, kahit sino pwedeng gumawa nito. So parang hindi siya magkaroon ng negative experiences or attitudes towards it. And another po is, nakakatulong rin po kasi na if magluluto kayo sama-sama, parang nagkakaroon din ng family bonding. So parang mas nagiging close kayo, mas natututunan mo kung ano ba yung gustong kainin ng bata sa susunod. And parang nagkakakilala lang po kayo through cooking. Ayun po. Wow! Tignan mo nga naman, no? Pagka may research talaga, Mami, lumalabas talaga yung mga benepisyo. Napapagpatibay ang katotohanan. Oo, no? I really like the part yung sense of ownership and pride. Tama nga naman, no? Kasi yung kumpiyansa nung bata, di ba? Oo, na siya nagluto. May accomplishment. Iba yun eh. Hindi mo yun mababayaran. Para sa atin, akala mo laro-laro lang, pero sa bata, napakalaking bagay sa kanya yun. Yun nga, kasi ang mga bata ngayon, kung mapapansin nyo, I don't know with si Miss Lena, it's Gen Z siya, right? You're Gen Z. Is it true na mga Gen Z minsan they are easily discouraged, parang yung kanilang moral hindi masyadong mataas, yung bang yung self-esteem na apektuhan, parang ganun yata ang trending ngayon, no? Among Gen Z. Depende rin po sa environment na kinalakihan. Oo, yes, no? Correct. So, ano din, no? Parang yun din kasi dahil nakikinig tayo ng balita, pag nabully, agad, suicide agad, di ba? So, I think this study will help parents how to help their children magkaroon ng self-esteem. Kasi may pagmamahal, may accomplishment. So, importante yon na ituro natin yung self-esteem sa bata. Yan. Okay. And the next question is... lang po. Actually, pinakita ko lang, nalimutan ko meron palang slide. Sige nga, i-share mo nga yan. Ano ba yan? Actually, ang ganda-ganda niyan. Yan po yung shot, kasama po dapat sa thesis ko yan, pero hindi ko po siya nagamit. But, dito po, tinest ko po yung isa po sa recipes na in-include ko dun sa calendar. And, tinag-try ko lang po na magluto, i-prepare nila yung sandwich na yan. And nagulat po ako at the end of the cooking session. Kinain po nung bata yung gulay. So, parang, feeling ko, ayun nga, napuprove nga na, parang dahil siya yung gumawa nito, mas, nagkakaroon ng pride na ako, kakainin ko to kasi ito ang master. Ganun po. Ayun. Wow. Oo nga. I think totoo yan, Mami Narlene. Yung kung ano yung ginawa nung bata, naengganyo siyang kainin kasi ginawa niya yun. Ginawa niya yun eh. Oo. Magtaka ka pag ginawa niya, sabihin, Mama, ikaw na kumain. No? Bali itong na to, pinwheel na to, is it gulay? In between? Po. Ano yung kulay red? Pink? Ham po. Mami Narlene. Ang gandang example, very colorful. And at the same time, napaka-presentable niya. Tingnan mo naman, sa cooking talaga, yung pagiging artistic kailangan lumabas.
Kasi actually, may estudyante namin, Mami Fem, pinagaganyan namin. Tuwan-tuwa ka sila. Mas gusto nga nila nagluluto kasi kinakain nila katapos. Alam mo, totoo yan. Kasi I'm teaching basic foods. Diba? in nutrition. Kahit college, pag nagluto, sarap sila kainin. Yung mga college students ko ngayon, from Nueva Vizcaya State University. Hello. Pagka nagre-report na sila ng kanilang niluto, pagandahan ng presentation. Ganon. Okay. So, thank you for sharing that. Now, the next question is, bilang visual communication artist, wow, ang ganda ng iyong identity, no? Paano mo ginamit ang design or visual media para hikayatin ang mga magulang at bata na magluto ng magkasama? Ano sa tingin mo ang mga epektibong paraan o visual strategies na ginamit mo upang mahikayat ang mga bata? Ayun po. So, when it comes to designing po kasi ng something na para na family friendly and para sa mga bata. Isa po sa mga characteristic nito is makulay siya and eye-catching. So, inobserve ko rin po yung mga nakikita natin sa bookstore kung paano ba gumawa ng mga ganitong klaseng publishing na material. And napansin ko na bukod sa makulay, meron din po siyang interactive na part. So, halimbawa, yung nga pong stickers na nilagay ko, inspired po siya dun sa mga libro na nakita ko na meron siyang sticker sheet na activity kasi mahilig po yung mga bata na magdikit-dikit ng stickers. So, parang nagkakaroon ng laro dun sa while learning. And also, yung pagdating po sa pag-design, dapat very easy to understand siya. So, hindi kailangan ng manual kung paano to gamitin. Yung, gaya nga po nung pinakita ko, ito po, isang tingin pa lang ng bata, alam niya na yung gagawin dun sa material. So, hindi ko na kailangan i-explain paano to gagamitin. So, diretso pong naglaro na agad sila. So, yun po yung parang nagiging, and kung paano nagiging engaging yung design para dun po sa mga users. Ayan po. Oo nga. Alam mo kanina, habang tinitingnan ko yung ini-explain niya yung yung parts nung kanyang play, yung packet. So, ako na as an adult, I want to play. Yeah, oo. Masarap kaya magdikit-dikit. Parang ang niya, kahit nga sa adolescent, maggagawa nila yan. Pantanggal lang stress kaya yan, Mami Fem. And I think children will really appreciate this. Kaya sana yung kanyang pag-produce ng affordable version of this ay masa ikatuparan na. At I hope that there will be someone who can produce a lot of copies na pwede kasing yan ibenta mo na. Kasi tested na siya. Kailangan lang niya ng investor. So, tingnan mo kung si Mami Narlene ay pwedeng maging investor mo, no? Why not? Kasi siya ay may-ari ng eskwelahan at siyempre, retired professor na si Ma'am. Marami siyang connection. Ganon. Kaya natin i-promote niya sa mga schools. Kasi pag pinomote niya sa schools, maraming schools ang kukuha niyan, I'm sure. Sama-sama tayong tatlo pag nag-promote, siyempre. Ganon? Sige na nga. Sige na nga, tingnan natin kung actually ang daming potential talaga niyan. So I think ang pag-iisipan dyan ni Miss Lena, yung marketing plan. No? Yes. Pag napag-isipan na niya yan, i-update mo kami on how we can help you. Yes. So, ganun lang. We need connections kasi para kasi from Luzon, Visayas, because we in Patescu where we are affiliated, we encourage, no? We invite you kung makakapunta ka ng Iloilo, you have your samples, and ready muna niya. Ready to sell, no? Ready to sell. Pwede ka namin imbitahin sa mga conferences kasi ang mga teachers all over the Philippines, we convene together. Let us know how we can help you. Malay mo, mag-partner tayong tatlo, di ba? Walang mawawala. Basta i-update tayo ni Miss Lena.
O may pang-apat na tanong pa at si Mami Narlene naman ang magtatanong. Okay, ayan. Number 4. Ano ang may papayo mo sa mga magulang na gustong simulan ang pagluluto kasamang mga anak? Pero may mga challenges tulad ng kakulangan sa oras, maliit na kusina, o takot sa kaligtasan ng mga bata sa kusina. Ayan. So, pagdating po dun siguro sa kakulangan sa oras. So, kaya po mayroon tayong calendar. So, pwedeng siguro dito na ina-note kung anong araw sila magluluto. So, every Sunday lang kasi Sunday lang available si nanay or si tatay. So, pag ina-note nila doon, para masiset yung utak ng bata, okay, tuwing Sunday magluluto kami. So, para mas ma-excite sila. So, if hindi naman pwede yon, pwede din siguro yung mabilisang meal prep lang. Halimbawa, merienda lang. Gaya nga nung sandwich kanina, mabilis lang siya. Hindi naman siya kailangan ng apoy masyado. So, hindi siya ganong kadelikado, hindi siya ganong katagal or time-consuming. So, mabilis lang na at least, involved pa rin yung bata. Or pwede rin siguro kung pag-prepare lang ng baon nila for the next day. Halimbawa sa gabi, ang ulam nila for lunch is lumpia. So pwede siguro mag-involve yung bata dun sa roll ng lumpia wrapper. And then hindi naman siya magpiprito nun pero part siya nung preparation. Yeah, ayun po. So pagdating naman po sa maliit na kusina, siguro po pwede tayo mag-adjust kung ano pong available kasi depende rin po yan sa setup ng bahay. So, lang po yung section para dun sa kalan. So, siguro kung meal prep lang naman, dun na lang po siguro sa table and then saka na lang po nila ilipat yung mga gamit nila para hindi po sila yung pabalik-balik or siksikan dun sa area na delikado. Or pwede rin po siguro na i-prepare na lang nila yung mga gamit para yung madali lang abutin. So, para hindi sila yung tayo as palipat-lipat. Kasi nga, kung ang problema po nila is maliit yung kusina. Ayan. So, pagdating naman po sa kaligtasan or takot sa kaligtasan, hindi naman po kasi natin pwedeng parang i-shelter ba yung tamang term na hindi na lang natin sila tuturuan to keep them safe kasi need din nila yung ma-expose kahit dun sa konting dangers kasi nga paano nila matututunan na hindi to yung dapat gawin kung hindi natin sila i-expose dun. So for example, kapag maghahawak ng kutsilyo, hindi naman natin sila pwedeng iabot mo lang yung kutsilyo. Siyempre, i-guide po natin sila kung paano to gamitin para ma-ensure na safe sila. So kung alam po nila yung dapat kung paano nila hawakan yung kutsilyo or kung kailan nila pwedeng hawakan yun. Pwede natin sabihin na pwede mo lang itong gamitin kapag nandito ako, hindi pwedeng ikaw lang mag-isa kasi hindi mo pa kaya. So, parang tuturuan po natin sila, i-guide po natin sila instead of ilalayo sila. Depriving them, no? So, pwede rin po siguro nilang i-screenshot ito pong, ayan. I-screenshot to kasi gumawa rin po ako ng brochure about it. So, ayan. Galing, ano? May guide. Kumbaga, parents guide. Opo. Diba? Or guardian guide. Guide for use. Ayan. Oh, ang ganda, no? It's really pang-home economics. Yes. At ginamitan ng visual arts. Pang-elementary, galing. Importante talaga ang yung mga maging malikhain. Yes. Sa laro ng mga bata, malikhain dapat tayo. Kaya we really appreciate itong ibinahagi mo, Miss Lena. Okay lang po. Okay lang po ba mag-add? Of kasi course. Hindi po ata nabanggit. Kasi po yung next slide na ipapakita ko, siguro pwede rin po siyang makatulong dun sa mga parents na interested na turuan yung mga anak nila na magluto but hindi nila alam kung paano nila sisimulan. Kasi recently po may napanood akong content creator po sa Facebook pero nasa Instagram and YouTube po sila saka sa TikTok. And ang interesting po dito is yung bata very confident po siya dun sa skills niya and parang
na-enjoy niya po yung process of cooking. So, ito po yung pangalan po ng kanilang account is Cooking with Levi. So, yung video po is screen cap lang, kaya wala pong sounds. Pero dito po natin makikita kung paano ginaid ng parents yung bata and kung paano naging involved yung bata sa cooking. So ito yung example mo, no? Talagang confident yung bata. May yung mga, may anak, mayroon ding isang celebrity, I think it's the anak ni Drew Arellano at ni Iya Villana, no? Ganun din. Parang ganyan din. Very, confident. Yan, no? Tingnan mo naman, no? Pati paghiwa, alam na. No? So, it's a good thing, no? Kasi, di ba, Mami Narlene, tayo, pag lumaki na yung anak natin, gusto natin na sila naman magluto. Kasi for half of our age, tayo ang nagluluto, no? Parang, it's a big break for us. Kung ibang ibang family member ang magluluto. 'Di ba, Mami Narlene? Ang ganda nung shinare ni Miss Lena kasi yung bang the way he was taught at talagang confident yung bata, no? Tinutukan. And of course, yung may tender loving care. Tingnan mo, no? Hanggang kumain na sila. So, thank you for sharing that YouTube, TikTok ba yan o Facebook? Salamat, Lena. Ang dami naming natutunan ni Mami Narlene. Siguro, anuhan natin ang last word si Miss Lena to wrap up our session. What are your last words? Pwede mo nang i-plug kung may gusto mag-order sa'yo. Ayun. Siguro po, if for the meantime, siguro i-follow, pwede niyo po akong makita dun sa Instagram ko, which is nandito po kanina. Since baka in the future po, mag-post po ako ng update regarding this na baka makapag-produce na po ako nito or baka po meron po akong mahanap na publisher na pwede nila akong tulungan sa pag-disseminate nito. So, dun ko naman po siguro ipopost yon. And ayun, I hope na marami po kayo natutunan dun sa present ko and naengganyo po kayo dun sa design na in the future na kapag lumabas po to baka saka po magtangkilik ng gawa ko. Ayun. Of course. Tatangkilikin namin yan kasi tatangkilikin ko yan. It's so very informative and it will help parents to guide their children for cooking at the same time may family bonding. Ayan. So, abangan namin yan, Miss Lena. Once again, maraming salamat sa iyo. Pinaunlakan mo ang aming paanyaya. And congratulations again sa iyong journey as a visual artist. And natutuwa ako, Mami, kasi after her graduation, meron na siya agad negosyo, no? At meron na siyang advokasya. Kasi ganun nakakatuwa. Kaya we really appreciate yung ginawa niya. Kaya siya ay special sa atin dahil in celebration of 5th year anniversary ng Usapang Pantahanan. So, Mami Narlene, final words? Ayan, mga kaibigan, makasama sa Usapang Pantahanan. Sana po marami kayong natutunan kay Miss Lena at nakakatuwa po talaga. At siguro pag ito'y lumabas, maraming magulang ang magiging active, lalo sa paghahanda ng pagkain ng kanilang mga anak. And at the same time, yung mga anak din po, ma-encourage to join. So, mga kausapang pantahanan, thank you for watching. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Usapang Pantahanan. And if it is not asking too much, please include Lalin's project. It's all about home economics activities. Thank you very much. And Mami Fem? Yes, ito po si Mami Fem. And si Mami Narlene. Dito lamang sa Usapang Pantahanan with Miss Lena. God bless us all. Thank you po. See you next episode. Lena, thank you very much. Thank you po.